Mabuhay! Ako si Emir at tayo'y muling magbalik-tanaw sa nakaraan. Maligayang pagdating sa isa na namang bitin-serye. Bitin-serye, ang pinaka-boring na teleserye sa Sansinukob. O ayan, karton ako ngayon ha. At muli, galing sa abogado, GMG. Noong ika-30 ng Agosto 2023, nilabas ng Komisyon sa Halalan o COMELEC ang resolusyon bilang 10946. Itinatag nito ang Lupon o Committee on Kontrabigay, ang Kontrabigay Complaint Center, at nilatag ang mga panuntunan at regulasyon na kaugnay ng deskwalipikasyon ng mga kandidato dahil sa pagbili ng boto, vote buying, sa ilalim ng Section 68 ng Omnibus Election Code, OEC, o Kodigo ng Batas tungkol sa halalan, at pagpapanagot sa pagbili at pagbenta ng boto, vote selling, bilang krimeng panghalalan o election offense sa ilalim ng Section 261A ng Kodigo. Oo, krimen. May parusang kulong ng 1 taon pero hindi hihigit ng 6 na taon. Sa ilalim ng kodigo, hindi lang pagbili at pagbenta ng boto ang krimen. Kahit ang pag-alok at pagpangako na bilhin ang boto, vote buying yan. Kahit napako, basta pinangako, krimen na yan. At hindi lang ang pagbenta ng boto ang krimen. Pati ang pag-alok na ibenta ang boto, vote selling yan. Hindi lang pera ang kasama sa vote buying at vote selling. Basta anumang may halaga. Teka, ano bang bagay ang walang halaga? Basta anumang may halaga, kasama din ang trabaho, prangkisa, at paggastos o expenditure. Sa ilalim ng resolusyon ng COMELEC, yan, kabilang sa pagbibili at pagbebenta ng boto, ang pagbibigay ng pera sa pamamagitan ng mga transaksyong digital o online gamit ang bangko o anumang pitakang mobile o mobile wallet. Teka, muli, may nagsasabi ba niyan? Digital? Wala. Kaya papausuhin ko. Unang-una, nasa KWF Diksyonaryo ng Wikang Filipino. Filipino, hindi Tagalog, magkaiba yon, tandaan. KWF, ahensya yan ng pamahalaan. Pangalawa, kung hindi ako magpapauso nito, kung hindi ako, sino? Dapat ituring na kahina-hinalang transaksyon, suspicious transaction, sus amogus. Hanapin nyo na lang sa Emir's Biten yun. O kaya sketchy. Dapat ituring na kahina-hinalang transaksyon ang anumang hindi pangkaraniwan o unusual na daloy ng transaksyon sa pagitan ng mga account, pagbabangkong digital, o pitakang digital. Kabilang ang hindi pangkaraniwang malaking paglabas o pag-withdraw ng salaping lampas sa 500,000 piso, 500,000 pesos. Pag-encash ng mga tseke sa loob ng panahon ng halalan, election period. Kung
Hindi ito nakabatay sa pananagutang legal o pangkalakalan, layunin, o pang-ekonomiyang katwiran, o hindi marapat ang halaga sa negosyo o pampananalaping profile ng kliyente. Pansinin ang mga pariralang yan o phrase. Yan, nasa screen. Kabilang yan sa kahulugan ng kahina-hinalang transaksyon sa ilalim ng Anti-Money Laundering Act. Ang batas tungkol sa, oo, seryoso pa rin ako ngayon, paglalaba ng pera, paglalaba, paglilinis. Kung gusto niyo ng video tungkol dyan, money laundering, mag-subscribe, pindutin ang batingaw o bell, at magkomento sa YT o Odyssey page ng video na ito. Okay, video tungkol sa anti-money laundering ha. Hindi legal ang money laundering. Balik tayo sa COMELEC resolution. Para ipatupad ang probisyon tungkol sa mga kahina-hinalang transaksyon, dapat magkaroon ng otoridad ang Komisyon sa Halalan, COMELEC, na siyasatin ang mga talang pampananalapi. Nasa pangalawang talata na tayo, second paragraph. Talang pampananalapi ng mga kandidato at anumang organisasyon o pangkat ng mga tao, motu proprio, o sa sarili nitong pagkukusa. Hindi kailangan ng complaint o formal na reklamo. Pagkatapos ang nararapat na paunawa o abiso, notice, at pagdinig, hearing, due process. Muli, nabanggit ko na to sa video ko tungkol sa employment status. Kaparaanan ng batas. Maaaring magpatulong ang COMELEC sa Komisyon sa Audit o COA, Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP, hindi Boy Scouts, Pambansang Kawanihan ng Pagsisiyasat, NBI, Kawanihan ng Rentas Internas, BIR, Sandatahang Lakas ng Pilipinas, AFP, at Pambansang Pulisya ng Pilipinas, PNP, mga opisyal ng barangay, at iba pang ahensya ng pamahalaan. Dapat ding magpasa ang lahat ng mga institusyong, pagbabangko at pampananalapi pero hindi bangko, banking, and non-bank financial institutions. Dapat silang magpasa ng mga ulat ng mga kahina-hinalang transaksyon sa BSP at sa sanggunian sa bawal na pagkakanlong ng salapi, AMLC, o tatawagin kong AMLAC. Yung AMLA, walang C, yun yung batas. Ano ba ang tungkulin ng BSP at AMLAC sa ilalim ng COMELEC Resolution bilang 10946? Inatasan ng COMELEC ang BSP at AMLAC na yung titik B, hindi titik B. Simulan ang pagsisiyasat ng mga kahina-hinalang transaksyon o pattern ng mga transaksyong nagpapakita ng pagbili at pagbenta ng boto, paglalaba, paglilinis, o ayon sa salin ng DBM, pagkakanlong ng pera. Kahit na hindi lang naman pagkakanlong ang money laundering. At o nagpapakita ng pagpopondo ng terorismo. Inatasan din ang BSP at AMLAC na titik F, magpasa sa tanggapan o sekretariat ng CKB
lupon o komite ng kontrabigay, Committee on Kontrabigay, kada linggo ng malawakang ulat o datos tungkol sa mga transaksiyong nagpapakita ng pagbili at pagbenta ng boto. Inatasan din ng COMELEC ang BSP, AMLAC, Kagawaran ng Teknolohiyang Pang-impormasyon at Komunikasyon. At kung tingin nyo, inimbento ko lang ang saling yan. Ayan o, galing din sa DBM. At Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Walang opisyal na salin eh. Oh well. CICC. Inatasan silang tulungan ang COMELEC sa pagsisiyasat ng pagbili at pagbenta ng boto sa pamamagitan ng makabuluhang impormasyon tulad ng pero hindi limitado sa pangalan ng nagbigay at binigyan, mga petsa ng transaksyon, halaga at lugar. Tukuyin at iulat ang mga hindi karaniwan o kahina-hinalang transaksyon o modus sa pagbili o pagbenta ng boto. Tumulong sa pangangalap ng patunay. Asa na ba tayo? Ayan, titik D. Tumulong sa pangangalap ng patunay na maaaring makatulong sa pagpapanagot o pagkulong ng mga taong pinaghihinalaang bumili o nagbenta ng boto. Tumulong sa kampanya ng COMELEC na magbigay impormasyon laban sa pagbili at pagbenta ng boto at magbigay ng anumang tulong para ipatupad ang Section 261A ng OEC, yung probisyon ng batas na ginagawang krimen ang vote buying at vote selling. Inatasan din ng COMELEC ang DICT at CICC na magbigay at magpanukala ng mabisang mga paraan para mapabuti ang pagpapatupad ng Section 261A. Ayan muli. At magbahagi ng mga paraan para siguraduhing ligtas ang mga platapormang digital at para maiwasan ang mga madadayang transaksyon online. Mga kasapi ng Committee on Kontrabigay, CKB, ang BSP, AMLAC, DICT at CICC. Ang punong abalang komisyonado ng COMELEC ang tagapangulo. Samantala, ang direktor tagapagpaganap ng COMELEC ang pangalawang tagapangulo. Okay. Maaaring may mag-question kung kasama ba sa batas? Kasama ba sa pinaparusahan ng Section 261 ng OEC ang pagbili at pagbenta ng boto gamit ang mga platapormang digital? Bakit? Ayan yung petsa, approved. 1985, pinasa ang OEC bilang batas pambansa bilang 881. Hindi nga naisip sa piksyong agham na magkakaroon ng pagbabangko o pitakang digital o online. Hindi nga niyan nakita, nakinita, predict na magkakaroon ng internet. Pero, pansinin, hindi naman nakalagay sa batas yung pinaparusahang paraan ng pagbili at pagbenta ng boto. Isa pang issue, pwede bang utusan ang mga institusyong pagbabangko at pampananalapi pero hindi bangko na magpasa ng mga ulat ng mga kahina-hinalang transaksyon sa BSP at AMLAC? Hindi naman gawaing labag sa batas o unlawful activity ang pagbili at pagbenta ng boto sa ilalim ng AMLA, walang C,
Anti-Money Laundering Act na ilang beses nang sinusugan, ilang beses nang strinengten. Subalit, pansinin muli na hindi mga ulat ng mga kahina-hinalang transaksyon tungkol sa pagbili o pagbenta ng boto ang nakalagay sa resolusyon ng COMELEC. Hindi nakalagay suspicious transaction reports on vote buying and vote selling. Ang nakalagay lang, kahina-hinalang transaksyon. Suspicious transaction reports. Inaabangan ko ang pagganap ng CKB sa mandato nitong bumuo ng balangkas para hadlangan ang pagbili at pagbenta ng boto, kabilang ang iba pang mga ahensya ng pamahalaan, civil society organizations, CSOs, hindi ko alam kung paano isasalin, accredited citizens arms, error 404 translation not found, at iba pang mga kasapi o kalahok. At bumuo ng paraan o procedural tool para tulungan ang COMELEC sa pagpapanagot ng pagbili at pagbenta ng boto, vote buying and vote selling, para sa BSKE sa ika-30 na Oktubre 2023. Gaya nga ng mga sinasabi ko sa mga video ko, abangan! I-like at i-share ang video na ito sa social media. Mag-subscribe at pindutin ang batingaw o bell at manood ng iba pang mga Emirs Biten, Biten Serye, at Law Meets Biten o Law Meets Baliktanaw. Magkomento sa YT o Odyssey page ng video na ito. Nais kong malaman ang inyong saloobin. Muli, para lang magbigay impormasyon ng video na ito, hindi po payong legal. Lagi pong sumangguni sa inyong abogado. Suportahan ang Emirs Biten sa Patreon para makita nyo ang pangalan nyo dito, imbis na yung cartoon ko. O suportahan ang palabas sa PayPal o gamit ang crypto. Salamat sa kapatid kong si G-G Arts para sa aking avatar. Tignan at suportahan ang kanyang mga gawa sa mga link sa description. At huli, suportahan ako sa Odyssey. Suportahan at samahan. Nasa invite link din ang description. Okay, Odyssey, kahit di nyo ako suportahan, basta samahan nyo lang ako doon. Salamat. Hanggang sa muli at ingat. Okay, hindi ako pwede magpaalam nang hindi nagpapakita. Ayan tao ako Paalam. Ingat.